Araw po mga kapatid, at tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral dito po sa First Chronicles, at nandito na tayo sa chapter 23, no? Yung mga ibang mga mga nagba-Bible study, ini-skip na po nila yung yung mga part na ito, kasi titignan po natin ay parang napag-aralan na natin ito, di ba? Especially doon po sa book ng Deuteronomy, pinagbigay na alam na sa atin kung ano po yung mga gawain, di ba, ng mga Levita, no? Pero alam po natin na hindi po bawat kataga or bawat titik, di ba, ng salita po ng Panginoon ay alam po natin na ito po ay para sa atin pong kapakinabangan. May tendency kasi yung tao, di ba, na makalimot. May tendency, di ba, na hindi niya, alam mo yun, hindi niya mababalikan pa ulit, no? Kumbaga hindi niya maalala yung mga ganon, yung mga napag-aralan na sa mga nakaraan. Pero nagpapasalamat tayo sa scripture, kasi talagang na-compile talaga siya sa benefit ng mga mananampalataya, especially doon po sa mga nagsisik sa will, di ba, ng atin pong Panginoon, kung titignan po natin, fresh lagi, di ba, yung revelation ng God every time na ina-approach po natin yung salita ng Panginoon. So dito sa chapter 23, tignan po natin, sabi dito, nang matanda na si David. Parang di ba? ang description sa kanya ng matanda na. Yung titignan natin, nasa 70 pa lang itong si David. Pero alam mo yun, yung kumbaga fulfilled kasi yung buhay niya. 'Di ba, sa kapanahunan na ito, yung mga ganyang edad, lalo na dito sa lugar po na ito na kinaroroonan po natin, except po kay Sister Lorna, mga bata pa yan, yung mga nasa 70, kahit 70 plus. Yung mga employer nga minsan, di ba, nasa 80s or nasa 90s na, talagang sila pa rin yung gumagawa, may mga ganon, sila pa rin yung gumagawa ng mga mga gawain nila, nakakapaghanda pa sila, di ba, ng kanilang pagkain, sila pa yung nag-aasikaso ng kanilang mga ng kanilang mga sarili, at sabi dito, ng matanda na si David, nakaka-amaze lang na ganun po yung description sa kanya ng scripture. Sabi dito, ginawa niyang hari ng Israel ang anak niyang si Solomon. So may mga na-omit dito na natagpo na kung saan yung pag-anoint, di ba, dito po kay Solomon as the next king, may kaguluhan, di ba, na nangyari, napag-aralan po natin yan, di ba, na isa sa mga anak ni David, sa katauhan ni sino nga yan, yung gwapo din, si Adonijah, parang si Adonijah yun, si Adonijah, gusto niyang kuhanin, gusto niyang siya yung i-appoint, gusto niya siya yung maging susunod na hari, pero alam po natin na yung nangyari ay kaagad-agad, di ba, yung prophet, di ba, ng Lord ay pumunta po dito po kay David, tapos may mga ganun nangyari at inanoint nga itong si Solomon. Pero inumit po yun ng writer ng First Chronicles, at
makikita po natin ano na hindi na niya inulit ano yung mga ganong kwento ano na sa nakaraan ay masyadong masalimuot no, nag-focus lang talaga siya doon sa mga magagandang mga bagay, 'di ba? Minsan kasi yung ang 'di ba, ang tendency kasi ng tao minsan yung lagi na lang inaalala kung ano yung mga mapapait na nakaraan sa buhay niya. 'Di ba yung ganon? Yung and every time na na inaalala, 'di ba yung mga pangit na karanasan or pangit na nangyari, nagdudulot pa rin ito ng sakit, 'di ba? Nagdudulot pa rin ito ng alam mo yun, yung hindi ka panatag, no? Hindi ka panatag doon sa sitwasyon. Meron pa ring kirot, 'di ba yung mga ganon na minsan tagpo sa buhay ng isang tao. May mga tao din na nagdudwell sila doon sa sa nakaraan, no? Hindi sila nakaka-move on. Kumbaga, wala nang wala nang pwedeng gawin, 'di ba yung nakalipas nakaraan na yun, wala na talagang pwedeng gawin yung tao doon. Ang pwede lang gawin ng tao, 'di ba, is matuto doon sa nakaraan, no? At pagsikapan yung buhay niya na may ayos sa hinaharap, no? Pero maraming tao kasi yung nagdudwell, 'di ba, sa nakaraan. Dito, nakita po natin na syempre by the inspiration of the Holy Spirit, 'di ba, ng God, naumit na yung mga bad na na mga nangyari, no? Inumit na yon sa kwento kwento nitong si David, 'di ba, yung mga sakit na mga idinulot, 'di ba, ng mga kwento sa nakaraan. Na kahit tayo man na nagbabasa, 'di ba, dito makikita po natin na kung balikan pa natin, 'di ba, yung mga mangyayari po na yon, it will give us, 'di ba, yung lesson. Pero marami pa kasing po pwedeng mangyari 'di ba? Marami pang po pwedeng isipin, 'di ba? Marami pang dapat ihanda kaysa doon sa nagdudwell na lang sa nakaraan. Kaya nga kahit ang scripture, 'di ba, laging nagpapaalala din sa atin every time na nagbabasa po tayo, 'di ba, na huwag kayong mamuhay sa sa nakaraan, 'di ba, or sa nakalipas, no? Kasi tapos na yung kwento na yun 'di ba? Tinapos na yun ng panahon, no? Napakahirap lang talaga na kahit minsan sa mga taong kakilala natin or nakakasama natin, yung lagi na lang inaalala yung nakaraan, tapos galit na galit pa rin sa kung ano yung wala na yun, 'di ba? Kaya nga nakaraan na at lipas na. Dito, hindi na isinama yon ng writer ng Chronicles kung ano yung mga pag-aalsa na ginawa nitong si Adonijah, 'di ba? Yung sakit na idinulot nito, 'di ba, sa isang katulad po ni David na alam mong you are going to to rest or to die. Tapos ganito pa kagulo rin yung mo na yung iiwanan mo. May nag-aalsa na naman na isang anak mo dahil gustong kuhanin, 'di ba, yung throne. So it is really napaka stressful lang talaga pag may mga ganung pangyayari sa buhay ng isang family. So anong ginawa ni David? Tinipon ni David ang mga pinuno ng Israel, ang mga pari at ang mga Levita. Ang mga nabilang na Levita mula sa gulang na 30 taong pataas ay 38,000. Sabi dito, ang mga inatasan sa pangangalaga at paglilingkod sa templo ay 24,000. Ang ginawang mga opisyal at mga hukom ay 6,000 at 4,000 ang kinuhang mga bantay sa pintuan. 4,000 ang kinuhang bantay sa pintuan. So, ito po yung mga ministry, 'di ba, ng mga Levites. Meron sa kanila, 'di ba, yung nangangalaga, sabi dito, sa paglilingkod sa templo. Inaalagaan nila yung alam mo yun, kung ano yung ginagawa, 'di ba, doon sa temple.
no? Napakasarap na makita rin po natin 'yon, ano, na sa bawat nakatalaga, 'di ba, sa ganung klase ng posisyon, babantayan niya kung ano yung mga ginagawa, no, doon sa temple, no? Meron ding mga opisyal, meron ding mga hukom, napaka-organize lang talaga, no? Kasi sa lahat ng ano, 'di ba, sa lahat ng kung community man yan or sa lahat ng samahan, 'di ba, ng mga tao, importante na may mga magagandang organization, 'di ba? Magandang ano, magandang distribution, 'di ba, ng ano, ng gawain, no? Para mayari yung lahat. Kasi kung ang lahat ay ganito po yung trabaho nila, sila yung mga opisyal, sino yung gagawa, ano? Dapat naka-designate lang talaga yung gagawin, 'di ba, ng bawat isa. That is a good organization. Kahit naman sa gobyerno, 'di ba, mga kapatid, sa lahat ng klase na kung saan ay may mga taong nagtatrabaho or gumagalaw. Paano na lang kung ang lahat ay prime minister? 'Di ba? Paano yung ibang mga gawain? O paano naman kung ang lahat na lang ay servant, 'di ba? Yung mga ganun, o mga lahat na lang ay electrician. So may mga may mga mauumit, 'di ba, na mga gawain, unlike kung naka-designate 'yan, 'di ba, yung mga gagawin po natin. Kaya minsan napapagod din ang tao Kasi alam mo, wala siyang designate na gagawin. Isa sa mga documentary na nakita ko sa sa North Korea, 'di ba, yung may mga designation sila ng mga ginagawa nila. Kung ikaw ay farmer, pagbubutihan mo yung pagiging farmer, no? Kung ikaw ay gumagawa ng sapatos, pagbubutihin mo yung paggawa mo ng sapatos, kasi bawal magkamali. Mapaparusahan yung magkakamali, kaya magaganda po yung mga product nila 'Di ba? Magaganda yung mga product nila, pero wala silang access to wala silang access sa international na trading. Wala silang access. Hindi sila nakakapag-trade. Wala silang mga mga policy, mga foreign policies, 'di ba, para sa ibang mga bansa na katulad ng ginagawa, 'di ba, ng China, na marami siyang mga connections, 'di ba, na mga bansa. Ang ginagawa pala nila doon sa mga products na ginagawa mismo doon sa North Korea, magaganda po yung mga quality doon. Ang China pala yung kumukuha, 'di ba, sa kanila, kaya nailalabas yung kanilang mga product. But of course, kapag nailabas na yon, hindi na made in North Korea, 'di ba, kundi made in China na siya. Pero magaganda po yung produkto nila. Kasi talagang bawal daw magkamali doon. Kasi kung magkamali ka, wala kang may dididak yun sa sahod nila, mapaparusahan sila, mawawalan sila, 'di ba, ng supply, para sa kanilang kabuhayan. Pero kapag ganon, 'di ba, aayusin lang talaga nila yung paggawa nila. Aayusin nila yung kanilang trabaho, kasi yun lang yung laging ginagawa. Kasi kung yun lang at yun yung lagi mong ginagawa, di ba? Mamamaster mo lang talaga yun. Pero ang punto dito, mga kapatid, yung designation of work is really important. Para hindi napapagod yung iba. Di ba? Tapos yung iba naman, relax lang. Pero kapag may mga designation, di ba, ng mga trabaho, mas gumagaan, di ba, yung lahat, no? Mas gumagaan yung lahat, no? Sabi dito, ang mga inatasan sa di ba? Sabi dito, may mga bantay pintuan din sila, no? Yung mga gatekeeper. Masyadong importante yung gawain na ito, di ba? Kahit sa kanila pong kapanahunan. Kasi kung sa kapanahunan natin, sila yung mga security. Sila yung magse-secure doon sa mga papasok doon sa temple. Kailangan kailangan malinaw yung kanilang mga mata, 'di ba? Kailangan
alert sila. Kasi baka mamaya may makapasok, di ba, na magbibigay ng problema sa kapanahunan na iyon, at maging sa kapanahunan na ito, 'di ba? May mga spy or kaya may mga terrorist. Pwedeng mangyari 'yun at kung malingat lang yung bantay pinto, 'di ba? Yung mga gatekeeper magkakaroon ng napakaraming problema, 'di ba, na pwedeng maidulot, 'di ba, ng kanila pong kapabayaan. Pero as we go on, at sa mga napag-aralan po natin, hindi lang ito yung trabaho ng gatekeeper. Sila yung nasa front, kumbaga sila yung nasa front line, 'di ba? Sila yung unang makakakita doon sa mga papasok doon sa loob ng temple. Dapat maano din sila, capable din sila. Dapat maayos yung kanilang pandinig, maayos yung kanilang paningin, 'di ba? Maayos yung kanilang kalusugan, kasi anytime na may mga threat, 'di ba, sa pagpasok doon sa temple, kaya po nilang i-defend, 'di ba, yung kanilang post na binabantayan or yung gate na kanilang binabantayan. Sila yung magdedesisyon kung sino yung papasok or kung sino yung hindi. Sila yung magtatanong, 'di ba? Kung may mga tao na hindi nila kakilala, kung may mga tao na gustong pumasok, 'di ba? Sila po yung unang makakakita ng mga 'yon, sila yung unang makakausap, 'di ba, ng kahit sino man na papasok doon, or kung may mga papasok na ang dala ay hindi naaayon doon sa dapat po nilang dalhin, sila mismo yung nakikipag-communicate, 'di ba, sa tao. Pero hindi lang ito yung trabaho ng gatekeeper, 'di ba? Sa mga napag-aralan po natin, sila din yung nag-iingat, 'di ba, doon sa lahat ng meron sa temple, no? Sila yung nakakaalam, 'di ba? Sa lahat ng mga sa lahat ng mga pasikot-sikot, 'di ba, dito sa loob ng temple. Sila yung nakakaalam ng mga access, 'di ba, kung saan pupunta, kung saan alam mo yun, kung saan kukunin, 'di ba, yung mga kagamitan. Sila yung bantay pintuan sa lahat ng mga pinto, 'di ba, sa temple kabisado nila, sila yung higit na nakakaalam, hindi lang sila yung basta nagwe-welcome, 'di ba, tapos hindi na nila alam kung ano yung kanilang gagawin, very trained kung sino man yung mga nandito sa gate keeping. Sila yung mga nagbabantay, 'di ba, sa pintuan. Sa mga Pinoy, siguro pwede nating sabihin na security guard, 'di ba? Sila yung mga security guard, 'di ba, ng kanila pong binabantayan. So from that word itself, ang laki-laki na ng responsibility, 'di ba, na nakaatang sa kanilang mga kamay or dun sa kanilang mga balikat. Sabi dito, ang magpupuri kay Yahweh sa saliw ng mga instrumentong ginawa ni David ay 4,000. Kadami naman, sabi dito, 4,000 rin. Pinagtatlong pangkat ni David ang mga Levita ayon sa tatlong anak ni Levi, sina Gershon, Kohat at Merari, Napaka-strategic lang talaga nitong si David. Maganda yung kanyang mga strategies, 'di ba, na ginagawa kahit sa labanan. 'Di ba? Makikita po natin na talagang maayos talaga yung kanyang pag-iisip, pagdating sa kahit sa mga designation, kahit sa mga gagawin, kahit sa mga pagplano. At ngayon, sa temple, makikita po natin na talagang inaayos niya yung lahat ng mga bagay na dapat po niyang ihanda, Sabi dito, ang mga anak ni Gershon ay sina Ladan at Simei. Tatlo ang anak ni Ladan, si Jehiel na pinuno, si Setam at si Joel. Tatlo rin ang anak ni Simei, sina Selomit, Hashel at Haran. Sila ang mga pinuno ng mga angkan na nagbuhat kay Ladan, Maganda yung maganda yung isang
family, 'di ba, na kung saan yung gawain na tinanggap ng kanila pong mga magulang, sila po yung magpapatuloy, no? Sila yung magpapatuloy. Pinangalanan po sa atin, 'di ba, ng scripture ulit nitong mga tao po na ito na merong bahagi doon po sa kanilang doon sa temple, no, kung ano po yung kanilang mga ginawa or gagawin. 4 ang anak ni Simei na kapatid ni Ladan, sina Jahat, Sina, Jeus at Berias. Si Jahat ang pinuno at si Jisa naman ang kanang kamay. Kakaunti lang ang mga anak na lalaki nila, Jeus at Berias. Kaya pinagsama na sila at ibinilang na iisang angkan, no? Iisang angkan. At maganda talaga kasi sa grupo po nila, 'di ba, na mga Israelita, magkakakilala silang lahat, no? Kasi iisa nga lang din naman talaga sila, 'di ba, na tribe, iisa yung kanilang pinanggalingan, no? Sila ay buhat lahat sa lipi po ni Levi, na kung saan ay makikita po natin na napaka-bless po nila sapagkat pinili po sila para sa ganitong kabanal, 'di ba, na tungkulin. High, napakataas, 'di ba, ng kanila pong pagkatawag, no? Sapagkat sila po yung pinili, 'di ba, para po magtrabaho sa temple, 'di ba, ng Panginoon. So hindi po ito kawalan, 'di ba, sa kanila, no? Kahit doon sa distribution, 'di ba, ng mga lupain, hindi po sila kasama. No, kumbaga kung titignan natin, bakit wala silang kasama? Dami-dami din naman nila. Bakit hindi sila nakasama doon sa distribution? Pero ang ganda po ng pangako, 'di ba, ng Diyos sa kanila, na kahit wala silang mga lupain, 'di ba, wala silang portion sa mga lupa na mamanahin, pero ang portion po nila ay mas higher pa or mas malaki pa, kaysa sa mga naibigay sa mga kapatid nila, sa mga kapwa nila mga Israelita, sapagkat ang portion po na ibinigay po sa kanila, 'di ba? Yung portion na si Lord po yung kanilang portion, no? Mas mayaman 'yun kaysa sa kahit na sino man, no? Si Lord po yung kanilang portion, no? So hindi kahit kailan sila magkukulang, sapagkat ang Lord yung magpro-provide, 'di ba, sa kanila ng lahat ng kanila pong mga pangangailangan. So kahit naman sa mga lingkod ng Lord sa kapanahunan po na ito, 'di ba, si Lord po yung kanilang portion. Kaya no worries lang talaga, no, pagdating po sa paglilingkod. Nakita natin 'yan all throughout the scriptures, na wala kahit na isa man, 'di ba, na nagtiwala sa Panginoon, naglingkod at nagtiwala sa Lord, ang pinabayaan, 'di ba, ng Panginoon, no? Sa dami ng mga testimonies na mababasa po natin dito po sa scripture. Grabe lang talaga, and even our personal life, no, na I don't know kung na-experience nyo na rin yon, 'di ba, na yung kabutihan po ng Panginoon ay hindi po nagkukulang, no? Sapat talaga yung biyaya niya sa kahit sino man, 'di ba, na naglilingkod po sa kanya. So hindi nasasayang yung lahat ng ating ginagawa sa paglilingkod, kahit pagod na tayo sa trabaho, 'di ba? Alam mo 'yon. Kasi alam natin kung kanino tayo naglilingkod, just like David. Alam mo yung pagod mawawala 'yun eh. Kasi marirenew ito, 'di ba? Doon po sa strength na ipagkakaloob sa God. Pero yung isang lingkod na mareklamo, 'di ba? Yung isang lingkod na puro pagod lang at puyat yung kanyang tinitignan. Hindi ako pwedeng maglingkod kasi puyat ako. Hindi ako pwedeng maglingkod kasi may may sipon ako, 'di ba? May sakit ako sa ulo. Hindi ako pwedeng maglingkod. Alam mo yung mga ganong klase ng alam mo yan, yung mga ganong klase ng mga tao, hindi nila alam kung kanino sila naglilingkod eh.
Do you think hindi alam ng Lord na masakit ang ulo mo? Diba? Do you think na hindi alam ng Lord na may sipon ka o may ubo ka? Diba? Yung mga ganun, kung hindi naman life-threatening, bakit mo ipo-forbid yung sarili mo in obeying the Lord, or in doing yung responsibility mo, 'di ba, na tinanggap mula sa Panginoon. Napaka lang, no, kasi si God, sa service natin sa Panginoon, alam po natin yan, 'di ba mga kapatid, na ang lahat ng ating pong mga ginagawa, hindi maramot na employer ang God, 'di ba? Hindi siya kamsanit, 'di ba, sa Hebrew, hindi siya kuripot, 'di ba? Lahat ng mga ginagawa po natin na paglilingkod po sa Panginoon, nagbibigay ang Lord ng mas higit pa na reward. Or kung sahod ang hanap ng tao, grabe po ang Lord na magbigay, 'di ba, ng kanyang pasahod or ng kanyang reward. Kasi kung titignan lang natin kung anong meron tayo sa kapanahunan po na ito, grabe lang talagang kabuti ang Panginoon. 'Di ba? Minsan hindi natin nakikita yung mga ibinigay na niya, or kulang man tayo sa pagtingin, pero grabe lang talaga siyang nagpala, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. Hindi yung iba, hindi pa talaga 100% yung ginagawang paglilingkod sa Panginoon, pero ang biyaya ng Lord, 'di ba, ay hindi na matatawaran, no? Hindi na matatawaran. We are so blessed that we are called by the Lord sa ganito pong klase ng paglilingkod, no? Naglilingkod tayo sa mundo, mga kapatid, whether we like it or not. Naglilingkod tayo sa Lord sa pamamagitan, 'di ba, ng buhay na ipinagkaloob niya sa atin. The way how we manage our life, 'di ba, dito sa mundo, the way how we work, 'di ba, with these employers, with these people na nakasama natin, is also a service, 'di ba, na ginagawa po natin sa Panginoon. Kaya ingat lang pala talaga tayo, 'di ba, sa lahat ng ating mga ginagawa. Sabi nito, 4 ang anak ni Kohat, sina Amram, Izhar, Hebron at Uziel. Mga anak ni Amram sina Aaron at Moses. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay binukod upang mangalaga sa mga ganap na sagradong bagay habang panahon. Sila ang magsusunog ng mga handog sa harapan ni Yahweh, maglilingkod at magbabasbas sa pangalan ni Yahweh magpakailanman. No? Ngunit yung word na pangalan ni Yahweh, 'di ba, yung kanilang paglilingkod ay gagawin po nila, 'di ba, sa pangalan ni Yahweh. Malaking factor din po ito sa atin, mga kapatid, that in everything na ginagawa po natin ito sa pangalan ni Yahweh. So kung ganun po yung stand po natin, 'di ba, sa paglilingkod, kalugod-lugod po ba yung ating ginagawa? No, kalugod-lugod po ba sa Panginoon? Kasi ginagamit natin yung kanyang pangalan, 'di ba? Yung pangalan ni Yahweh, 'di ba, yung ating dala-dala. So magiging kalugod-lugod ba? Nagbibigay ba ito ng glory? Nagbibigay ba ito ng kapurihan, 'di ba, sa pangalan ni Yahweh? O nagiging disgrace, 'di ba, sa pangalan ni Yahweh? Hindi yun ba yung Yun ba yung Christian? 'Di ba minsan ganyan yung tao, kasi hindi nila nakikita na yung paglilingkod, minsan ng mga the so-called quote and unquote mga Christians, ay hindi naaayon doon sa pangalan, 'di ba, na dala-dala po nila, no? So may pangalan na involved lagi, 'di ba, sa isang mananampalataya sa lahat ng kanya pong ginagawa. Ang pangalan po ni Yahweh, masyadong napakabanal na pangalan 'yan, 'di ba? Napaka-holy, 'di ba, ng kanyang pangalan, napakalinis, napakamakapangyarihan. So, ang ang punto po dito, 'di ba, ay yung hindi nawa magkaroon, 'di ba, ng opportunity na madungisan po yung kanyang
pangalan. Pero lahat tayo dumungis sa pangalan po ni Yahweh. Pero salamat doon po sa kanyang habag, 'di ba? Doon po sa kanyang paglilinis, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. 14, ngunit ang mga anak ni Moses, ang lingkod ng Diyos, ay ibinilang na kasama ng mga Levita. Ang mga anak ni Moses ay sina Gershon, Eliezer, sa mga anak ni Gershon si Buel, ang pinuno. Kay Eliezer naman ay si Rehabias, na kaisa-isa niyang anak na lalaki. Si Rehabias naman ay maraming anak. Sasabihin pa ito sa atin ng scripture, no? Itong mga tao na ito hindi natin kilala, pero sa kapanahunan po nila, ito po yung mga nag-i-stand, 'di ba, doon po sa angkan na meron po sila, no? Sa mga anak ni Izhar, na pangalawang anak ni Kohat, si Selomit ang pinuno. Ang apat na anak ni Hebron ay sina Hirias na pinuno, Amarias, Jahashel at Jekamiam, no? Sa mga anak naman ni Uziel, si Mikas ang pinuno at si Isaias ang pangalawa, no? Napakatang twister yung mga mga pangalan po na ito, kaya yung mga iba i-skip na po nila yung mga pangalan po na ito, no? Pero nagpapatunay lang talaga na sa kwento po ng banal na kasulatan, 'di ba? Nakikita po natin yung authenticity. Laging 'yun ang tinitignan ko every time na may mga pangalan ako na i-encounter, 'di ba, sa scripture, yung authenticity ng kwento, yung authenticity, 'di ba, ng scripture. Tsaka nakikita ko kung paano po nag-expand, 'di ba, yung grasya po ng Panginoon through these generations, no? Through these generations, na hindi lang nag-end yung kwento pagdating na dito sa mga taong kinalugdan, 'di ba, ng Panginoon, pero hindi dumami yung mga angkan po nila, at magpasa hanggang ngayon, 'di ba, nakikita po natin yung pagpapala, yung grasya, yung protection, 'di ba, na ipinagkakaloob ng Diyos sa kanila, no? Na benefited din, 'di ba, yung bawat isa po sa atin. Ang mga anak ni Merari ay sina Mali at Musi. Mga anak ni Mali sina Eleazar at Kish. Namatay si Eleazar na walang anak na lalaki, kundi panay babae. Sila ay napangasawa ng kanilang mga pinsan na mula sa angkan ni Kish. So may mga ganong kwento, no, sa kapanahunan nila. 3 naman ang mga anak ni Musi, sina Mali, Eder at Jeremoth, no. Ito ang bumubuo sa lipi ni Levi ayon sa angkan at sambahayan. Bawat isa mula sa edad na 20 pataas ay katulong sa paglilingkod sa templo ni Yahweh. So napaka bata pa, 'di ba, ng mga naglilingkod sa temple, kasi kapag nag-edad ka na, 'di ba, ng 20, papasok ka na doon sa service, 'di ba, na para sa Panginoon, no? 20. So kung titignan mo, 'di ba, magmula sa 20 hanggang sa sila ay patanda, 'di ba, ng patanda, naglilingkod po sila, 'di ba, sa templo or sa temple ni Yahweh. At kung titignan natin, masyadong maaksyon yung mga gawain sa loob ng temple, 'di ba, sa kapanahunan na iyon. Ma-action lang talaga, 'di ba? Kasi sa dinami-dami, 'di ba, ng mga Israelita na napupunta, 'di ba, sa lugar po na iyon. Alam naman natin, 'di ba, na may mga dala po silang mga offering, no? So maraming trabaho rin, no? Napaka-stressful lang talaga, 'di ba, kapag tao yung kasama mo, 'di ba? Yung tao yung pinaglilingkuran mo, no? Kasi marami talagang problema Ewan ko lang kapag robot na yung kasama mo, 'di ba? Kung meron ka pa rin bang magiging problema, 'di ba, yung
yung kumakalat ngayon, 'di ba, na nakapag-produce po sila, 'di ba, ng isang robot na pwede mo nang kausap, 'di ba? Pwede nang tumulong, pwede niyang gawin, 'di ba, yung lahat ng mga bagay na na gusto mo, 'di ba, na ipagawa, 'di ba, sa kanya. Pero kapag tao, napaka-stressful noon. 'Di ba? Madaming ano 'yun, madami lang talagang trabaho, 'di ba? Kahit hindi nawawalan ng trabaho, 'di ba? Hindi rin nawawalan ng problema. Sabi nga may mga nagsabi nga, 'di ba, na alam mo ang problema lang talaga sa mundo, 'di ba? Ay tao. Tao yung problema, ano, kasi kung hindi siya nag-iisip ng para sa kabutihan, or kung hindi siya sumusunod, 'di ba, sa naisin ng Diyos, magiging problema lang talaga yung lahat ng kanyang gagawin. Kaya nga napakaganda na meron po tayong guidelines, 'di ba, sa buhay po na ito, no? Hindi ipinagkait 'yun ng Diyos sa atin, na kahit naman sa kapanahunan po natin na ito, 'di ba mga kapatid, kung gusto nating mapaayos, 'di ba, yung buhay po natin, ay sundin natin kung ano yung naisin, 'di ba, ng God, no? Napakaganda ng scripture na tinuturuan niya ang kahit sino man, 'di ba, na mag-aaral sa kanya kung paano maging kalugod-lugod, 'di ba, sa Panginoon, at kung paano mapaayos, 'di ba, yung kanyang paglakad or yung kanyang buhay dito sa mundo, no? Bawat isa mula, sabi dito, sinabi ni David, binigyan na ni Yahweh na Diyos ng Israel ng kapayapaan ng kanyang bayan, at maninirahan na siya sa Jerusalem magpakailan man, no? Grabe yung pag-iisip ni David, ano, na alam mo yun, kapag meron siyang ipinagkatiwala sa Diyos na nagagawin, no, kinukonsulta niya ito sa Panginoon, at kung ano man, 'di ba, yung sasabihin sa kanya ng Lord, tinatanggap po niya, 'di ba, ng maluwag sa kanyang puso. But it is his dream, 'di ba, kasama doon po sa kanyang naisin na talagang magkaroon na ng tahanan, 'di ba, si Yahweh na masasabi, lalong-lalo na ito po ay mangyayari sa lugar po ng Jerusalem, no? Sabi dito, dahil dito hindi na bubuhatin ng mga Levita ang tabernakulo at ang mga kagamitan sa paglilingkod dito. Kasi alam natin yung naging buhay nila, 'di ba, na alam mo yun, yung may mga sa dami ng kagamitan, 'di ba? Napakaraming pagod din, 'di ba, yung alam mo yun, yung magbuhat, mag-build. Sa atin pinakita yan, 'di ba, doon sa replica ng tabernacle. Saan nga ba yon? Doon sa nakalimutan ko yung lugar, no, yung pinuntahan natin, no, na lugar, no, na kung saan nandun po yung replica, 'di ba, ng tabernacle, no? Nakikita natin na babaklasin nila yon, tapos i-build ulit, no? Nakita ni David yon, no? So it is his desire na mananatili na lang siya, kasi magiging stable naman na, 'di ba, yung Israel, ano? At sabi dito, iyan ang dahilan kaya ipinapalista Timna, doon sa Timna, pinapalista ang mga Levita mula sa gulang na 20 pataas. Sila'y tutulong na lamang sa mga paring mula sa angkan ni Aaron sa paglilingkod sa loob ng templo ni Yahweh. Sila ang mga ngalaga sa mga bulwagan, mga silid, dami nilang gagawin, mga sagradong kasangkapan, at iba pang mga gawain sa templo ng Diyos. Siyempre, kung gagamitin sa pagsasakripisyo, 'di ba, yung mga sacrificial offering, yung mga gamitan sa templo, masyadong madugo, 'di ba, yung mga sacrificial offering sa kapanahunan na yon. Masyadong madugo yun, kahirap namang maglinis, 'di ba, ng ng mga kagamitan. Alangan namang lang yun, chichik-chakin mo lang, 'di ba, yung paglilinis doon. Siyempre aayusin mo, kasi ang lahat ng ito nakikita,
'di ba, ni Yahweh, no? Mga kagamitan niya yun eh. Tapos chichik-chak-chik-chakin mo lang, 'di ba, sa paglilinis, eh napakadugo, 'di ba, ng mga ginagawa po nila, 'di ba, na mga yung mga sacrificial offering, 'di ba, sa kapanahunan na iyon, kasi bawat mga kasalanan, 'di ba, yung gusto nila ng kapatawaran ay mag-aalay sila ng ng tupa, mag-aalay sila ng yung mga dove, 'di ba? Mag-aalay sila ng mga kambing, mga ganun ba? 'Di ba? Anything na yung kaya po nilang i-provide sa dami ng bilang, 'di ba, ng mga tao. So napakaraming mga gawain, no? May nagbabantay sa mga kagamitan, kung ano yung mga kakailanganin, yun yung kanyang ibinibigay, 'di ba? Tapos may mga pari pa, 'di ba, na gumaganap din sa kanilang mga tungkulin, na kung saan i-attend mo din yon. So napaka-busy, 'di ba, ng mga gawain sa temple, sa kapanahunan po na iyon. Pero inihahanda na ito ni David. Alam mo yun, inihanda na niya yung lahat, no? Pati yung mga maglilingkod, inakahanda na yung lahat. Mabuti yung naghahanda, 'di ba? Inuulit natin yon. Mabuti lang talaga yung naghahanda kaysa yung sa atin kasi, 'di ba, may mga naghahanda ng tungkol sa kanilang kamatayan, na bumibili na sila ng mga mga yung mga paglalagyan sa paghihimlayan, 'di ba, sa kanila. That is also a good thing, 'di ba, para hindi mo na ipapaproblema pa sa mga matitira, 'di ba? Kung ano yung mga gagastusin, kung ano yung mga kakailanganin, 'di ba? May mga ganyan tayong mga kwento na naririnig, 'di ba, dito sa lugar po na ito, na may mga employer na talagang handa na yung lahat. Kaya wala nang problema yung mga anak. Pero meron din yung hindi naghanda, 'di ba, para doon sa paghihimlayan niya. Kaya aburido ngayon yung mga magkakapatid, nag-aaway-away sila kung saan nila dadalhin, 'di ba? Nag-aaway-away sila tungkol sa mga properties and everything. Napakaganda rin yung may mga paghahanda. Dito, napakaganda ng cause na ginagawa po nitong si David. Kasi yung temple ng God, yung kanya pong inihahanda na bago ako mamatay, 'di ba? Bago ako malagutan ng hininga, 'di ba? Yung desire ko na mapaayos yung temple, 'di ba, ng Panginoon, kahit yung mga habang may buhay ako, yun yung prinsipyo ni David habang may buhay ako, gagamitin ko pa rin yon, yung buhay na yon, kahit matanda na ako, 'di ba? Hangga't kaya ko pang magdesisyon para sa paglilingkod ko sa Panginoon, gagawin ko yon. At yun po yung nakikita po nating ginagawa, 'di ba, ng tao po na ito. Ang dami mo na sanang relax ka na lang sana, Lolo David, 'di ba? Kasi malapit ka nang mamatay. Alam mo yon, hindi mo na kailangan pang problemahin yung mga, alam mo yon, yung hayaan mo na yung mga sasunod na hayaan mo na si Solomon, kaya na niya yan, 'di ba, pagdating ng panahon. Pero hindi, sa isang ama na katulad po nitong si David, even doon po sa kanyang, nakikita po natin na doon sa kanyang last days, wala siyang sinayang, 'di ba, na mga sandali. Gusto niyang iayos yung lahat. That is his service to the Lord, no? Na hangga't may buhay ako, Panginoon, iisipin ko kung ano yung service na pwede kong gawin, 'di ba? Para sa inyo, para sa inyong glory. Kasi yun yung pagtingin niya sa sa paglilingkod sa Panginoon 'di ba? Iayos yung lahat, no? Aayusin ko yung lahat. Ito yung serbisyo na kaya kong gawin, na kahit mamatay ako, ginawa ko yung best ko. 'Di ba? Ginawa ko yung lahat ng paraan, 'di ba? Na kaya kong gawin, na sa tingin ko or sa alam ko ay magbibigay sa inyo, magbibigay sa Lord, 'di ba, ng glory, no? Na hindi yung, alam mo, namatay si David na hindi yung ganon na sinasabi na, alam mo, hindi man lang niya inayos yung lahat.
So, ang ganda ng ano, no? Ang ganda ng testimony nitong si David kasi namatay siya, sabi, di ba na fulfilled yung buhay niya. Bakit binanggit yun ng scripture? Kasi inayos niya yung buhay niya. 'Di ba? Sa lahat ng sa lahat ng panahon, kahit doon sa doon sa end na ng buhay niya, inayos niya. Ang sarap lang nun, 'di ba mga kapatid? It is really an encouragement kasi hindi naman tayo pabata din. 'Di ba? Sino sa atin yung pabata at hindi tatanda, 'di ba? Hindi lahat tayo papunta doon sa katandaan. Pero oo, nagtitiwala po tayo sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi si David nagtitiwala sa Lord, 'di ba? Kung pagtitiwala din lang yung yung pwede nating sabihin matindi yung pagtitiwala niya, 'di ba, sa Panginoon. But that doesn't stop him, 'di ba, na gawin yung mga bagay na dapat niyang gawin hangga't kaya niya, 'di ba? Hangga't may buhay siya. Inihanda pa niya yung lahat ng ito. 'Di ba? Grabing lang 'yun grabing honor lang 'yun, hindi yung pa kuya-kuya-kuy na lang sana siya kasi sabi nga matandang-matanda na siya doon sa kanyang edad, 'di ba, na nasa 70, no? Pa kuya-kuya-kuy na lang sana siya, pero hindi. Gagawin ko yung lahat ng alam ko, 'di ba, na magbibigay sa Lord, 'di ba, ng glory, no? Inayos niya yung lahat ng mga ito. Yung mag-isip ka ng mga bagay na katulad nito, 'di ba, sa iyong katandaan, that only speaks, 'di ba, doon sa kung ano yung nasa puso niya. Hindi ka naman mag-iisip kung wala kang desire, 'di ba, sa puso mo. No, hindi mo iaayos yung lahat kung ang desire mo, 'di ba, ay magi-end na lang sa iyo, no? Pero maganda po yung desire nitong si David. Alam natin kung ano yung laman, 'di ba, ng kanyang puso. Kasi yun yung kanyang inihahanda. Sa atin, makikita mo yung isang tao kung ano yung laman ng puso niya sa pamamagitan ng mga preparation na ginagawa niya or yung ginagawa niya sa buhay niya, 'di ba? Kahit sa kapanahunan na ito, no? Alam natin kung ano yung isip ng isang tao, kung ano yung laman ng puso niya sa pamamagitan ng ginagawa niya, 'di ba? Or sa pamamagitan ng mga inihahanda niya, 'di ba, sa kapanahunan na ito. But sad to say na marami po, kahit yung mga mananampalataya, the so-called mga mananampalataya, alam mo kung ano yung inihahanda nila, 'di ba? Kung ano yung sinisecure nila, 'di ba, sa buhay na ito, 'di ba? Marami ang hindi naghahanda ng katulad po nitong si David na para doon sa glory or para doon sa sa templo, 'di ba, ng Panginoon. Yung kanyang yung nakikita natin na ginagawa niya sa last days, yung preparation, 'di ba, para po sa temple ng Lord, no? Sila rin, sabi niya, ang tutulong sa paghahanda ng tinapay na panghandog, ng harinang panghalo sa mga panghandog, ng manipis na tinapay na walang pampaalsa, mga nilutong handog at ng harinang hinaluan ng langis. Paano nalaman lahat ito ni David? Syempre may mga prophets, 'di ba, na nakakausap siya. May mga prophets na kinukonsulta siya. And hindi naman available sa kanila, 'di ba, yung scripture sa kapanahunan na iyon, no? Pero may mga propeta ng Lord, no, na talagang nasa tabi niya, no? Ang lalaki ng mga lamok, no? May mga propeta ng Lord, 'di ba, na kumakausap, 'di ba, sa kanila. At isa lang yung makikita po natin dito, nakikinig siya sa mga tao po na iyon, no, na alam mo yun, he learned sa buhay niya, sa mga mistakes na nangyari, 'di ba, sa buhay niya, no? At ang isa sa mga nakita po natin na lesson na natutunan niya, yung dapat makikinig lang lagi, 'di ba, sa Panginoon. Makikinig doon sa mga servant, 'di ba, na ipinapadala ng Lord para sa kanya. Tutulong din sila sa pagtakal at pagsukat ng mga handog. So may mga takal at sukat pa,
'di ba yung ano mo yun? Yung ihahanda, ano? Sabi dito, umaga't hapon, haharap sila kay Yahweh upang magpuri at magpasalamat. Umaga't hapon. Umaga't hapon. Ngayon, yung mga the so-called quote and unquote mga Christians, parang nasisilihan yung puwit kapag nasa temple ng God. Yung alam mo yun, do you have that that feeling na kapag nasa sa sanctuary ka ng Panginoon, parang ayaw mo nang umalis doon. Diba? Parang alam mo yun, yung may peace ka doon, may kapanatagan ka doon, no? Pero yung mga iba, atat na atat yung nila, tagal naman ng di ba? May lakad pa ako, yung mga ganon. Pero dito, makikita po natin, araw, sabi dito, di ba? Umaga't hapon, haharap sila kay Yahweh upang magpuri at magpasalamat. Sa umaga, magpupuri ka na, magpapasalamat ka na, di ba? Include ko na rin yung hapon para hindi na ako dumalo. Di ba? Pero hindi. Umaga't hapon silang pumupunta. Ano naman yung ipagpapasalamat mo sa umaga? Di ba? Kapag ikaw ay magpupuri at magpapasalamat sa umaga, ano yung mga ipagpapasalamat mo? Di ba? Marami. Kung ano yung nangyari sa buong magdamag. Pwede mo yung ipagpasalamat, di ba, sa umaga. Ano naman yung sa hapon? Kung ano nangyari sa umaga. Di ba? Hindi natatapos, di ba, na pagpupuri at pagpapasalamat. At kung may handog na susunugin sa mga araw ng pamamahinga, pista ng bagong buwan at mga takdang kapistahan ayon sa bilang at patakarang ipinag-uutos sa harapan ni Yahweh sa lahat ng panahon. Ang mga Levita nga, ang mga ngalaga sa tuldang tipanan at sa dakong banal, at tutulungan sila ng mga paring kamag-anak nila sa lahat ng paglilingkod sa templo ni Yahweh. So, kung titignan natin mga kapatid, di ba? Sila yung mas maraming trabaho. Kasi hindi yan natatapos Alam mo yung yung magtatanim ka, kunyari ikaw kung yung magpapastol ka, 'di ba? Oo, din 'yun, matrabaho din 'yon, 'di ba? Pero sa kanila, tong mga Levites, grabe lang yung dami din, 'di ba, ng kanilang trabaho. Grabe din yung hirap, kasi hindi ka rin pwedeng magkamali dahil sa Lord ka naglilingkod 'di ba? Or kung may panahon man, 'di ba, ng pagkakamali, 'di ba? Kasi normal lang din naman 'yan sa tao, 'di ba? Pero makikita po natin na dapat well instructed, 'di ba, yung mga tao na ito na gaganap doon sa kanilang may mga training sila 'di ba, from 20 alam mo yung magti-training na sila bago sila isabak, 'di ba, doon sa pinaka high, 'di ba, na role. So yun po mga kapatid yung ating lesson. Erev to po sa bawat isa. Ita-type ko na lang po yung question kung wala po si Sister May Grace. Erev to po.